Good morning, church. Amen. Good morning. So, hindi po ako si Pastor Joey. Pero kung tumayo po tayo for the congregational reading. From Isaiah chapter 5, verses 1 to 7. Now let me sing to my well-beloved a song of my beloved regarding his vineyard. Amen. My well-beloved has a vineyard on a very fruitful hill. He dug it up and cleared out its stones and planted it with the choicest vine. He built a tower in its midst and also made a wine press in it. So we expected it to bring forth good grapes, but it brought forth wild grapes. And now, O inhabitants of Jerusalem and men of Judah, judge, please, between me and my vineyard. What more could have been done to my vineyard, that I have not done in it? Why then, when I expected it to bring forth good grapes, did it bring forth wild grapes? And now, please let me tell you what I will do to my vineyard. I will take away its hedge, and it shall be burnt, and break down its wall, and it shall be trampled down. I will lay it waste, it shall not be pruned or dug, but there shall come up briars and thorns. I will also command the clouds that they rain no rain on it. For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, and the men of Judah and his pleasant plant. He looked for justice, but behold, oppression, for righteousness, but behold, a cry for help. Praise the Lord. May God bless the reading of His Word. You may be seated at ease. Praise the Lord. Happy Valentine's. Happy Valentine's. Next week. Hearts Day na po next week. Praise God. So, for today po ay meron po akong maiksing i-share 2 minutes pagbabasa ng Angel. Sabi po sa Tagalog, babasahin ko po sa Tagalog ng ating teksto. Awit tungkol sa ubasan. Ako ay aawit sa sinta kong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya sa libis ng bundok na lupa'y mataba. Sabi po sa verse 2, hinukaya niya't inalisan ng bato at saka tinamnan ang nasabing dako. Sa mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. So, maganda yung pagkakatanim, tinanggal mga bato. Tapos, yung saplings, mabuting puno daw po ng ubas yung itinanim. Hindi po ba? Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. So may bantayan para kung may maninira o may mga magnanakaw, nandun at hindi po magagawa yon. Tapos nandun pa po yung pisaan. Yung pisaan po ng ubas para ito po ay gawing wine o gawing juice. So kung iisipin po natin, yung vineyard na sinabi dito, yung ubasan na ginawa dito ay perfect. Napakaganda, kumpleto na, maganda ang pagkakaayos, etc. Verse 3, kaya't kayo ngayon mga lagpasan ko yung verse 2. Pagkatapos nito, ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ayan, matapos i-prune, matapos i-cultivate ng maayos yung lupa, nag-antay na mamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. So maasim na ubas po ito at hindi po worthy na kainin. Kaya't kayo ngayon, taga-Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga-Huda, kayo ang humatol sa aming dalawa, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaan gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas sa itinanim kong mabuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito, wawasakin ko ang bakod nito, hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga mailap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukan, mababalot ng tinik at dawag, di ko babawasin ang sangat dahong labis, di ko pagyayamanin ang mga puno nito, at pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel, at si Yahweh naman ang kanyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga at ang mga puno ng ubas, ang kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti. Pakinggan po natin ito, sabi po dito, at kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti. Ngunit naging mamamatay tao. Inasahang magpairal ng katarungan,
ngunit panay pang-aapi ang ginawa. Praise the Lord. Ngayong umaga po ito, bago po ako mag-umpisa, alam po ninyo, meron po akong gustong linawin na po sa inyo. Kasi ito po ay, again, hindi po ako naka-schedule ngayon. Nagpalit po kami ni Pastor Sam. Dapat po next week ako, pero si Pastor Sam na po next week para po sa ating celebration ng Hearts Day at ako po ngayon. So, ito po nga teaching na to, medyo hilaw po ng konti. Pero ipapakita ko po sa inyo kung paano mangusap at magsalita ng ating Panginoon. Ano po? Sino po dito yung pagpunta ng church, merong nasa isip at nasa puso na, Lord, ito yung gusto kong madinig. Lord, pagod na pagod ako, kailangan ko ng kalakasan. Gusto ko pagpunta sa church, kalakasan ang madinig ko. O Lord, meron akong pinagpe-pray na dalaga, yung mahal ko, pinagpe-pray ko. Sana pagpunta ko sa church, Lord, ma-encourage po ako, ma-lift up yung espiritu. Ito ang gusto kong madinig. Alam niyo mga kapatid, tumingin po kayo sa akin. Kapag ka po ganon ang ating iniisip, na bago kayo pumunta dito, meron na kayong sinasabi sa Lord, Lord, ito yung gusto kong madinig ngayong araw na ito, maliligaw ho tayo at hindi ho tayo mabe-bless. Pagka po ina-expect nyo, kapag inuutusan nyo ang Lord, Lord, gusto ko ito ang ituro mo sa akin. Gusto ko ito ang madinig ko. Natandaan po niyo yung sinabi sa Biblia, yung mga tao doon po pagdating ng panahon, papakinggan yung mga turo na gusto lamang nilang madinig. At yung mga hindi po nila gustong madinig, hindi po nila papakinggan. Ano po yung danger nun? Atin ka ng church. Bigat na bigat ang kalooban ko, Panginoon. Gusto ko ng encouragement. Gusto ko ng encouragement. Tapos pagdating sa church, nagturo si Pastor Sam ng discipleship. O maglingkod kayo, talikuran nyo yung mga sarili at sumunod kayo sa ating Panginoong Jesus. Tingnan, ang gusto mong madinig, encouragement. Pagdating sa church, ang nadinig mo, discipleship at sakripisyo. So ano ang mararamdaman? Depressed, lalo ka madedepress, hindi ba? Hindi ka mabe-bless kasi pinangunahan mo ang Diyos. Nakuha po natin yun, mga kapatid, kung tayo po yung magbubukas ng Biblia, huwag mo nating pangungunahan ng Panginoon. Kung tayo ho ay makikinig ng Bible study, makikinig ng aral ng Panginoon, huwag mo nating sasabihin, Lord, sana ito yung madinig ko. Hindi ho. Pag binuksan mo ninyo ng Biblia, ang sasabihin po ninyo, Lord, mangusap ka, Panginoon. Kahit ano ang gusto mong sabihin sa akin, ito ang gusto kong madinig, Panginoon. Amen po. Pag pupunta ka sa church, empty hearts, empty mind, Lord, empty vessel ako. Anything na i-reveal mo, Panginoon, tatanggapin ko po ngayon. Amen? Iyon po ang sikreto para po ang Diyos ay makapangusap sa atin. Dahil din naman po sa mga Bible teacher. Sa mga Bible teacher po dito sa atin, huwag mo natin iisipin na, ito nangyayari sa church ngayon. Dapat ito ituro. Nakuha ko niyo, si Angel ay may pinagdadaanan sa boyfriend. May Bible study kami mamaya. Dapat ito ituturo ko tungkol sa pagbo-boyfriend. Mga kapatid, unless discipleship training, ang discipleship training po kasi ay meron po talagang series ng teachings diyan. Pero kapag ka-exhortation po, Bible teacher, dapat enter rin tayo sa ating Panginoon. Lord, ako pinag-asay magturo, ano po ang i-review nyo sa akin? Panginoon, pangunahin po rin nyo ako, hindi yung gusto kong masabi, kundi yung gusto mo na ipasabi. Amen? Kaya po nung mga nakaraang araw, ako po ay nagbabasa po sa aklat ng Isaias kasi ngayong February po, ang plano ko nga po sana, matagal ko ng plano noong December pa, Sunday Praise and Worship. Pero sa March na po natin matutuloy yun. Sa March na po natin itutuloy yun. At habang ako pinagbabasa sa Book of Isaiah, nadaanan ko po itong Isaiah chapter 5 at nabalik po ako dito sa ito pong Isaiah chapter 5 verses 1 to 7. At ano po ninyo, touch po ako. Sabi ko, Lord, yung theme namin sa abide, dito sa Old Testament, binanggit mo din eh. Nandito yan, di ba, ang theme po natin sa abide, bearing fruits, abiding in Christ. Yun ang ating tagline. Abide in me and I in you. Tapos binanggit pa ni Kuya Gaspar kanina sa ating prayer. Hindi po ba? At kung pinakinggan po ninyo yung praise and worship, kung sinabayan po ninyo yung kanta ng praise and worship, actually yung mga kinanta po natin, yun na rin po yung sasabihin ko ngayon. Ano po ang ibig kong sabihin, mga kapatid? Ito pong binasa kong Biblia, ang Diyos po sabi sa akin, iyan ang i-share mo sa darating na linggo. Iyan ang i-share mo sa darating na linggo. Si Kuya Gaspar, hindi ko sinabi sa kanya na iyon yung i-share kanina. Si Ate Glo, okay, patawarin mo, dahil masyadong busy po ako this week,
Kaninang umaga ko lang na-review yung mga papakanta. Hindi ko alam yung mga ipapakanta, pero habang nagpa-practice kami, sabi ko sa Lord, yung preaching, yung mga songs, ang Diyos lahat ang pumipili niyan. Kaya mga kapatid, ito po ang aking advice po sa bawat isa. Every time mag-o-open po tayo ng Bible, empty heart, empty vessel, at ang Diyos po ang magre-reveal sa inyo. Amen? Mga Bible teacher, lagi ko kayo ina-encourage, lagi ko mag-devotional. Alam nyo, kung minsan kapag ang Bible teacher sinabi, yung biglaang exhortation, wala, nakita-kita tayo, tapos, anong revelation mo ngayon? Anong revelation ng Lord sa'yo ngayon? Walang masabi kasi hindi nagde-devotion. Pero kung tayo po ay nagde-devotion, tuloy-tuloy po ang pagbabasa natin ng salita ng Panginoon, alam niyo, ang Lord magre-reveal. Ang Lord ay magpapahayag. Alalahanin mo niyo yung sinabi ng Panginoon sa Book of John. Pagbaba ng Holy Spirit, siya ang magpapaalala sa inyo ng mga utos ng ating Panginoon. At siya ang magtuturo sa atin ng mga bagay na hindi natin nauunawaan. Ano po ang ibig sabihin ng magpapaalala? Remind. Hindi ba? Kung meron kang ATM card, hindi ka makapag-withdraw kapag wala kang deposito. Nakuha po, uulitin ko po yung sinabi ko. Kung meron kang ATM card, hindi ka makapag-withdraw kapag wala kang deposito. Hindi ka mapapaalalahanan ng Holy Spirit kung wala ka munang inalala o ni-remember. Kung hindi ka nagbasa ng Bible, walang ipapaalala ang Holy Spirit sa'yo. Hindi ho totoo yung kasabihan sa Pilipinas na, para tumalino ka, unan mo yung libro. Para yung libro, napunta sa utak mo yung mga, hindi ho. Kung nais mo ninyo ang Diyos ay mangusap sa inyo at magpahayag ng salita sa inyo, buksan mo ninyo ang inyong mga Biblia. Buksan mo natin ang ating mga Biblia sapagkat alam mo ninyo ang ating Panginoon ho ay nangungusap po sa bawat isa sa atin. Everybody say, I am God's beloved. I am God's beloved. Ayan, praise the Lord. I am God's beloved. Ito po yung inilagay ng Panginoon sa puso ko ngayon na i-share sa bawat isa sa atin. At ito po yung personal revelation sa akin na nais ko pong i-share sa inyo mga kapatid. Dito po sa kontekstong ito, sa ating pong pag-aaral ngayong umagang ito, nais ko po na makita po natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng ating Panginoon at ano po yung response natin doon sa pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi ba doon po sa binasa natin sa Isaiah chapter 5 kanina, ang sabi ng Panginoon, nang dumating na ang tamang panahon na ito ay namunga, nag-e-expect ako na makakuha ng mabuting bunga. Pero ano raw ang nakuha niya? Maasim na bunga. Everybody say, God expects fruits. God expects fruit. Ayan, praise the Lord. Iyan po yung ating mga tatalakayin. Pero napakahalaga po na una natin isettle ito Am I really God's beloved? Totoo bang mahal ako ng ating Panginoon? Alam mo ninyo, ito po yung isa sa pinakamahalagang tanong na dapat po natin masagot. Una ho, bago sa tanong natin, mahal ko ba ang Diyos? Bago ho yun una dapat nating malaman, totoo ba na mahal ako ng aking Panginoon? Alam mo ninyo, marami hong mga mananampalataya, maging mga hindi mananampalataya. Ito ho yung question na natatakot. Natatakot pong itanong ang mga tao. Mahal ba talaga ako ng Diyos? Paulit-ulit ako nagkakasala. Paulit-ulit ako nagkakamali. Mahal ba talaga ako ng aking Panginoon? Merong ipinapagawa sa akin. Hindi ko nagawa. Mahal kaya talaga ako ng aking Panginoon? Nagbasa ako ng Bible. Ang sabi, i-share ko si Jesus. Tapos, ang i-share ko na, hindi na ako makapagbukas ng bibig. Natatakot na ako, nahihiya na ako. Mahal ba ako ng aking Panginoon? Ang pangako ko sa aking Panginoon noong New Year, na ganito ang gagawin ko sa buhay ko. Hindi ko nagagawin yon. Pero nagagawa ko pa rin. Mahal ba ako ng aking Panginoon? Alam mo niyo, ito ho yung tanong na dapat muna natin masagot at masigurado. Mahal ka ba talaga ng ating Panginoon? Alam mo niyo, sabi ni Haring David sa Psalm chapter 8 verses 3 to 4, when I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have ordained, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? Masyadong na po ako sa Tagalog ngayon, sorry. Basahin po natin sa Tagalog. Aklat ng mga awit, Kabanata 8, talata 3 hanggang 4. Sabi ko, ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan.
Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Alam mo niyo, pag inisip niyo, napaka-marvelous ng ating Panginoon ang pagkakakreate po niya sa atin. Sino po dito yung nakakita na sa internet o sa Facebook o sa social media ng video from Mars? Doon sa Mars rover na na-videohan ho yung planet Earth. Hindi ba? Sa Mars rover may video doon na nandun yung sun tapos nandito yung Earth. Ano lang talaga, a speck of light lang talaga ang Earth. Tapos dun sa Earth na yun, merong 8 billion people. At dun sa 8 billion people na yun, paano mo sa Lord, mahal mo ba talaga ako sa dinami-dami namin ng mga tao dito? Hindi ba mahal mo yung sa katauhan as a whole or ako personally, mahal mo ako? Iyon ho yung dapat natin masagot, iyon ho yung dapat natin maunawaan. Sapagkat kapag hindi ho natin naunawaan yung vastness, yung tunay na kalawakan ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesus, hindi ho natin siya mamahalin din. Ito po ay nagiging heavier, yung tanong po na to kung mahal ba ako ng Panginoon, nagiging mas mabigat po ito, lalo na to sa mga pinagdadaan ng problema. Lord, ang prayer ko sa iyo ganito, pero ang ibinibigay mo iyon. Ang gusto ko, Lord, ito ang mangyari, pero iyon yung binigay mo. Sabi mo, Panginoon, manampalataya kami sa inyo, mag-abide kami sa inyo, at lahat ng hingi namin sa inyo, ipagkakaloob mo. Pero Lord, sa taon ko na pagpe-pray, hindi ko pa rin ito natatanggap. Hindi ba? Sabi mo, Panginoon, na manalangin kami sa iyo, tapos pagagalingin mo kami, pero hanggang ngayon, masakit pa rin yung rayuma ko. Hindi pa rin nawawala yung rayuma ko. Imposible pa na, Lord, gusto ko may buhok ako, pero imposible imposible. Imposible yun gusto ko, Panginoon, yung pamilya namin laging masaya. Yung gusto ko, yung pamilya namin talagang buo, palaging nagdiriwang. Pero Lord, bakit ito rin yung nangyayari? Gusto ko sa trabaho ko, Lord, ako napopromote, maayos yung trabaho. Pagdating ko sa opisina, masaya ako nakapagtatrabaho. Pero bakit yung katabi kong opisina, napaka-annoying. Umaga pa lang, napaka-negative vibe na, napaka-negative na, wala nang sinabi kundi puro reklamo. Alam mo niyo, itong mga pangyayari ito, Lord, mahal mo ba ako? Lalo na yung mga biktima ng karahasan, yung mga biktima ng abuse, mga biktima ng neglect, betrayal, napakahirap sabihin, Lord, mahal mo po ba talaga ako? Alam mo niyo, maraming mga atheists, ito po yung nagiging problema nila. Kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit may mga nagdurusa? Kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit maraming nagkakasakit? Kung talagang mahal ka ng Diyos, bakit parang pinababayaan ka ng ating Panginoon? Ito ho yung mga tanong na mahirap mong sagutin. Pero alam mo ninyo ang Panginoon, nauunawaan mo niya pati yung ating mga doubt. Nauunawaan mo niya pati ho yung ating mga pagtatanong na iyon Kaya ho sabi po niya sa aklat ng Malakias, chapter 1, verse 2, Malakay chapter 1, verse 2, sabi po dito, I have loved you, says the Lord. Yet you say, in what way have you loved us? Sabi ng Panginoon, mahal ko kayo. Ang tanong ng mga tao, Lord, paano mo kami minamahal? Ito ang aming pinagdadaanan. Lord, kami ay nagpe-pray, pero ito yung mga natutugo namin na ito. Alam mo niyo, ang ating Panginoon, kahit ho tayo ay nagtatanong, kahit ho tayo ay pinanghihinaan ng loob, ito ho ang tandaan niyo mga kapatid. Tumingin ho kayo sa akin. Walang anuman o sino man ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kahit ho kayo ay may doubt, kahit ho kayo ay may takot, hindi ho masama magtanong, lahat ho tayo nangyayari, Lord. Ba't nangyayari sa akin to? Mahal pa rin ho tayo ng Panginoon. Kahit ho tayo yung pinakapusakal na kriminal, kahit ang tingin ho ninyo sa inyong sarili, kayo ho yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa, mahal pa rin ho kayo ng ating Panginoon. Ganyan ho ang pagmamahal ng ating Panginoon. Alam mo ninyo, marami ho mga tao, ako ho, dati, ito rin yung naiisip ko ng bata pa ho ako na para maipakita ko yung pagmamahal ko sa Diyos, dapat lahat ay maayos. O para makamtan ko ang pagmamahal ng Diyos, para makamtan ko ang pabor ng Diyos, dapat mabait ako. Dapat masunurin ako. Dapat nagsisimba ako linggo-linggo. Dapat maayos lahat ng ginagawa ko. Hindi ho ba lahat na yan naiisip po natin? Hindi ho ganun ang ating Panginoon Sabi ho sa Deuteronomy chapter 7 verses 7 to 8,
The Lord did not set His love on you, nor choose you, because you were more in number than any other people. Sabi ng Panginoon doon, hindi porke marami kayo, kaya mas mahal kayo ng ating Panginoon. Hindi ho paramihan ang laban, mga kapatid. Sasabihin ng mga tao, ang abay naman, 40, kami nga dito, milyon-milyon kami, napakarami namin mga miyembro. Hindi ho ba? Hindi ho doon nasusukat ang pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi ho ba? Ang praise and worship namin, napakaganda ng sound system, walang pagkakamali. Kayo nga, yung rolling ng drummer nyo, hindi maayos Hindi ho doon nasusukat ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen po? Mag-share ka, nag-prepare kang mag-exhort. Tapos nung mag-exhort ka, ba't gano'n? Hindi naman ito yung pinag-preparean ko. Ba't nauutal ako at ang pagdideliver ko ay hindi maayos? Ano kaya? Na-bless kaya yung mga tao? Hindi ho doon nasusukat ang pag-ibig ng ating Panginoon. God does not love because we are impressive. He loves because He chooses to love. His love begins in His own heart, not in our performance, because God is love. Amen? And the clearest, most undeniable proof of God's love is not found in creation. It is not found in prosperity. It is not found in good health. It is not found in success. It is found at the cross. At the cross. But God demonstrates His own love toward us in that while we were active in the church, hindi mo sinabing gano'n that while we were following God's commandments, hindi mo sinabing gano'n, that while we were good people, hindi mo sinabing, pakinggan natin, sasabihin, babasahin ko ulit, Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Amen. Nung panahon hindi natin hinahanap ang Diyos, hindi natin kakilala ang Diyos, namatay ang ating Panginoon Jesucristo, how much more ngayon na tayo ay mga anak na ng Diyos? Mga kapatid, sabihin mo sa inyong katabi, you are God's beloved. You are God's beloved. Amen. Sa kabila naman po sabihin nyo, you are God's beloved. You are God's beloved. That means God's love does not disappear when you are broken, when you are guilty, when you are ashamed or wounded. Basahin ko po sa Tagalog yung sinabi ko po sa inyo nga talata kanina, Roma chapter 8. Roma, Kabanata 8, talata 38 hanggang 39. Iba pang version sa Tagalog habang hinahanap ko. Roma, Kabanata 8, taludtod 38 hanggang 39. Sino po nakatinig yung taludtod? Sabi po dito, 38. Sapagkat natitiyak kong, simulan na, sige po. 38. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, mga kataasan, mga kalaliman, o alinmang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang tanging bagay na magiging dahilan para hindi mo maranasan ang pag-ibig ng Diyos kapag ikaw ay tumalikod sa ating Panginoon. Kapag ikaw ay patuloy na hindi nagbabalik loob sa ating Panginoon. Kapag ikaw ay patuloy na hindi mo kinikilala ang ating Panginoon. Pero kapatid, sinasabi ko po sa inyo, kahit ano pa ang kalagayan natin sa buhay, kahit ano pa kalaki ng ating pagkakamali, kapag ikaw ay lumapit sa Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay ready and available para sa bawat isa sa atin. Amen po? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God's love is not a feeling we generate. It is a truth we receive. Kaya wag mo kayong panghihinaan ng loob. Ako, yun lang mo ang pinanghahawakan kay Lord. Namatay ka para sa akin Mahal mo ako, Panginoon. Hindi mo ba ako patatawarin? Hindi mo ba ako tatanggapin? Hindi mo ba ako gagamitin? Willing and able ang Diyos na gamitin po kayo. Willing and able ang Diyos na pagpalain ang bawat isa sa atin. Bakit? Dahil ang Panginoong Jesus namatay sa krus ng
Kalbaryo. Amen po. Iyon yung greatest proof ng ating pagmamahal ng ating Panginoon. Ngayon, tanong po, paano ipinapakita ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal? Ayan. Paano ipinakikita ng Diyos sa atin ang pagmamahal? Alam mo yun, napakadaling sabihin, I love you. Hindi ba? Mahal kita, I care for you. Because, alam ko ba, napakadaling sabihin yun. Pero, actions speak louder than words. Ang ating Panginoon, nang sinabi niyang, mahal ko kayo, pinatunayan niya ito nang ipadala niya ang ating Panginoong Jesus para mamatay sa ating mga kasalanan. Hindi ba? At dito po sa Isaiah chapter 5 na binasa po natin, tignan natin kung paano ipinakita ng Panginoon ang pagmamahal niya. Now, let me sing to my well-beloved a song of my beloved regarding his vineyard. My well-beloved has a vineyard on a very fruitful hill. Itinanim ka ng Diyos sa isang matabang hill, sa isang matabang gulod. He dug it up and cleared out stones. Inararo niya yun, tinanggal niya yung mga bato-bato upang maging karapat dapat yung lupa na pagtaniman. And planted it with the choicest vine. Yung punla, yung binhi na itinanim doon ay hindi basta-basta. Hindi ba? Ito ay a choicest vine. He built a tower in its midst para mabatayan sa mga hayop and also made a winepress in it para yung fruit ay mapakinabang maayos. So, he expected it to bring forth good grapes. This is not a description of a careless owner. Hindi ba? Kaya ako mga kapatid, habang ako isang elder ng church na ito, kukontrahin ko kayo kapag kakinanta nyo yung reckless love. Alam niyo yung kantang reckless love? God's love is not reckless. God's love is intentional. Everybody say intentional. With care. Ipapaliwanag ko yung kantang yun. Kasi ang sabi ko ng kantang yun, iba, beso yun doon sa nanira naman ako ng kanta beso yun doon sa 100 sheep. Hindi ba? Na sino ika sa inyo yung pastol ng mga tupa na nawala yung isa, tapos nandun yung 99, meron siyang 100 na tupa, nawala yung isa, hindi ba iiwan yung 99 para hanapin yung isa? At ang sabi ng kata, reckless love, pinabayaan niya yung 99 para hanapin yung isa. Hindi ba? Yun yung tema ko nung kata. Mga kapatid, hindi ho yung reckless love. Kasi alam ng Diyos na kapag yung 99 magkakasama, walang aatake dun sa 99. Ang mga wolves ho kasi, ang mga asong gubat, aatakihin lang yung isang nawawala. Pero yung 99, hindi ho aatakihin yun. Hindi reckless ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi niya pinabayaan yung 99, hindi na leave behind yung 99 para hanapin lang yung isa. Sinecure mo na kasi alam niya secure yung 99, tsaka hinanap po niya yung isa. God's love is never reckless. God's love is always intentional. And one of the greatest and most overlooked demonstrations of God's love is His forgiveness of sins. Ito ho, sinabi ko na ho ito kanina. Sino ho dito yung kanina nagpe-praise and worship nag-iisip na habang nagpe-praise and worship tayo, tapos ano ba namang kantahan ito? Hindi pamali-mali. Sino yung nakaisip na wag magtataas ng kamay? Ayan, praise the Lord, so wala nakaisip ng gano'n, di ba? Sino ho dito, mga kapatid ng kalalakihan, na tayo po ay mga disiplinado, tayo nananalangin pag umaga, hindi ba? Tapos pag alis mo na bahay, may nakasalubong kang, kita yung puso, kita yung sigit na naglalakad. Hindi ba mapapatingin, kahit sabihin mo, ano bang suot yan? Pero nakatingin nyo pa rin Hindi ba? Mga kapatid kong babae, nanonood ng TV, sumasayo yung hot na aktor. Ewan ko na kung hindi kayo ma-in love. Ayun, hindi na in love, praise the Lord. Praise the Lord. Sino ho dito yung may naisip na masama doon sa katabi? Nag-wish ng masama doon sa sana ganito, ganyan. May mga kapatid, ang kasalanan ho ay nariyan lang. Ang kasalanan ho ay nasa tabi-tabi natin. Palagi ho tayo nagkakasala. Palagi ho tayo nahulog sa kasalanan. At baka hindi ho ninyo naaalala o naiisip, ang Diyos araw-araw ho tayo pinapatawad. Alam niyo yung 70 times 7 na pagpapatawad na sinasabi sa Biblia? Ang Diyos ho ang unang nagbigay nun. Ang ibig sabihin nung magpatawad ka 70 times 7, hindi ho tayo dapat magbilang. Ibig sabihin,
unlimited ang pagpapatawad na dapat natin ibigay. Sapagat ang Diyos, unlimited ho ang pagpapatawad sa atin. Ang isang tanging kasalanan na hindi patatawarin ng Diyos ay kapag tumalikod ka sa Kanya at hindi mo pinansin ang Holy Spirit, yung conviction ng Holy Spirit na magbalik loob ka sa ating Panginoon. Pero wala hong ibang kasalanan hindi kaya patawarin ng ating Panginoon. Forgiveness is not passive patience. Alam mo ninyo tayo mga tao, ito pagkakamali natin minsan Lord, hindi ko siya kaya patawarin ngayon. Sige Lord, darating din panahon, mapapatawad ko rin siya. Siguro makakalimutan ko rin ito, Panginoon. Forgiveness is an active act of love. It's a choice. Unang-una, utos ng Diyos yan sa atin. Magpatawad ka, masakit man sa puso mo o hindi, patawarin mo yung taong iyon. Amen. That is forgiveness. Another quiet but constant expression of God's love is His willingness to give wisdom. Sino ho dito hindi naunawaan lahat ng bagay? Pero sa James chapter 1 verse 5, ang sabi doon, kung sino man sa inyo ang nagkukulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to Him. Sino ho dito dati na palaging mali ang desisyon sa buhay? Lahat tayo, hindi ba? Pero nang ang ating Panginoon ay makilala, pinapatnubayan niya tayo Hindi ba? Dahil ano po ang sabi ng Biblia? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang karunungan wala ho sa mga libro. Ang karunungan wala ho sa library. Ang karunungan wala ho sa mga libro. Ang karunungan ay matatagpuan natin sa pagkatakot sa ating Panginoon. Amen po. Ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng karunungan iyon. Araw-araw, actually, na-discuss yun ito last time. Araw-araw, ang Diyos ay nagpapala sa atin. Araw-araw, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng nag-iingat sa atin. Sabi ng Acts 17:28, in Him we live and move and have our being. Pagising sa umaga, hanggang pagtulog, ang Panginoon pumapatubay. Kahit natutulog ka, ang Diyos pa rin ang pumapatubay sa atin. Hindi ba? Ang Diyos pa rin pumapatubay sa atin. Tapos, sasabihin ng mga atheists, kung talagang ang Diyos ang pumapatubay sa mga natutulog, bakit may mga taong hindi na nagigising? Alam mo ninyo sagot ko doon? Iyon nga ho, pinagpe-pray kong paraan ng kamatayan Natulog ka lang, hindi ka na nagising. Kasi yung inatake ka sa puto, ang sakit sa dibdib, tuturukan ka ng ganito. Hindi ba? Puputulin mo pa, nagka-diabetes ka, nagkasakit ka 10 taon, yung natulog ka lang, tapos hindi ka na nagising. Napakasarap. Hindi ba? Mga kapatid, tingnan mo natin ang pagpapala ng Diyos sa lahat ng mga bagay. Ang Diyos so nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Sino mo dito mahilig manood ng balita? Ayan, nakaka-depress kuya, di ba? Nakaka-depress manood ng balita But in the midst of chaos, in the midst of those confusions, sabi ng Panginoon, peace I leave to you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Yung kapayapaan nandito sa atin. May takot, pero yung kagalakan, kapayapaan nandito po sa atin. Ang lahat po naman ay pagpapala po ng ating Panginoon. Pero bibilisan ko na ho, kasi po dito po gusto mag-concentrate. But God expects fruits. Sabi po ng Isaiah 5:2, so He expected it to bring forth good grapes. Everybody say, good grapes. Good grapes. Pero ano daw ang natanggap niya? Sour grapes, hindi ba? Sour grapes ang nakuha ng ating Panginoon. Ang Panginoon ho, nag-e-expect po siya sa mga tao. Napakarami ho mga kwento. Ang Panginoong Jesus, ayun, John chapter 15, diniscuss na ni Kuya Gaspar kanina, hindi ko na dapat ulit, ayun sa mga late comer pala, sorry, yung mga hindi nakasama sa, hindi late comer pero hindi nakasama sa intercessory prayer natin. Ang sabi po doon na, kapag tayo ay nag-abide sa ating Panginoon, tayo raw po ay mamumunga. Hindi ho ba? Sabi po ng aklat ng Mateo, kapag kayong mga sanga ay hindi namumunga, ano po ang gagawin? Puputulin at itatapon sa apoy. Ang sabi ng Panginoon dito sa Isaiah chapter 5 verse 2, ang sabi, dahil ang pamumunga mo ay ganito, ito ang mangyayari sa iyo. Matatanggalin ko na yung bantayan, yung bakod ay masisira, papasok na sa iyo mga maiilap na hayop, ang mga manganakop ay pupunta, masisira na ang halaman mo. Mga kapatid, isa pa yung sa fig tree. Naglalakad ang mga Panginoon papunta sa isang city, nadaan yung fig tree, gutom na gutom Panginoong Jesus. Tinignan niya yung fig tree, walang bunga. Hindi ba? Ano sabi niya? Simula ngayon, wala nang mangyayari sa iyo. Tapos kinabukasan pagbalik nila naman na yung fig tree. Kasi ang Diyos po, nag-e-expect po siya ng bunga sa bawat isa sa atin.
Ano po yung bunga natin na naibibigay sa ating Panginoon? Fruits of the Holy. Amen. Ang bunga na inaasahan po ng ating Panginoon, the fruit of the Holy Spirit. Ano ba yung fruits of the Holy Spirit? Abiders! Kabisado dapat natin to. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, kabisado natin ang fruit of the Holy Spirit kasi yung tagline natin. Bearing fruit, abiding in Christ. What are the fruit of what's the fruits of the Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, meekness or gentleness, and self-control. Kabisaduhin mo ninyo yan, lalo na yung self-control. Napakahalaga po ng self-control. Pag binato ka ng kapitbahay mo, gumaganti ba tayo? Minsan-minsan. Paminsan-minsan. Hindi ba? Paminsan-minsan. Hindi ba? Ang sabi ng Panginoon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Pero may mga gabing hindi tayo nakakatulog. May mga gabing ba't ba tayo ng suliranin, ba't ba tayo ng problema, and all that. Alam mo ninyo mga kapatid, yung maasim na bungang niyon, wala akong makapagsasabi kung di kayo lang. Ako ho, I can pretend to you na napaka-holy and saint na tao ko eh. I can pretend. Gayun din naman kayo. You can pretend na kayo ay napakabait na tao, kayo masunurin na tao. Ang tanging nakakaalam ho ng lahat ng bagay na yan, ang Panginoon. Amen. Wala hong makapagsasabi sa inyo na kayo ay hindi namumunga kung kayo po ay hindi nakakonekta sa ating Panginoon. Pero tandaan mo na, on our personal level, kung tayo po ay konektado sa ating Panginoong Jesus, definitely, tayo po ay mamumunga. Mamumunga. Nung isang araw ako po ay may kausap, ito tungkol sa isang taong binago ng ating Panginoon. Ang sinabi ko sa kanya, huwag kang mag-expect na ang isang tao ay totohanang binago ng Panginoon kung sa buhay niya, hindi man lang siya nagbabasa ng Bible. Alam mo yung ganun kayo, huwag kayong mag-expect na mababago ugali nyo. Huwag kayong mag-expect na babaguhin kayo ng Panginoon kung sa personal na buhay ninyo, hindi kayo nagbabasa ng Bible. Amen. Ito kasi salita ng Diyos eh. Ang Diyos ko makapangungusap sa inyo dahil ho sa salita ng ating Panginoon lamang. Tandaan ho ninyo yan. Hindi ho tayo lalago kung hindi ho tayo magbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya ho napakahalaga na tayo ho ay nakakapit, naka-abide sa ating Panginoong Jesus, naka-abide sa kanyang mga salita upang tayo po ay makapamunga. I-assess ho natin, ano yung bunga natin sa ating Panginoon? How about obedience? How about being a disciple of the Lord? Ano ang buhay natin bilang isang disipulo ng ating Panginoon? Tayo ba ay nagpapatumpik-tumpik? Tayo ba ay parang Christmas light, on-off, 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 on-off? Tayo po ba ay nawawala sa paglilingkod sa ating Panginoon? Tayo po ba ay hindi nakapagpe-pray, hindi nakikipag-usap sa ating Panginoon? Tayo po ba ay nagbabasa o hindi nagbabasa ng Biblia? Kayo lang ho ang makasasagot yan, mga kapatid. Ang inyong relasyon sa Panginoon, kamusta na po kaya? At dito po sa ating conclusion, dito po tayo pupunta sa Psalm chapter 116 verse 12. At ini-invite ko po si Pastor Sam dito po sa ating keyboard. Siya po ay may patutugtog po ako dito. Sabi po dito, what shall I render to the Lord for all His benefits toward me? Are you God's beloved? Yes. God loves you. Mahal tayong lahat ng ating Panginoon. Tingin po kayo lahat sa akin. Ayan, please. Tingin po kayo lahat sa akin. Ano ang isusukli mo sa pag-ibig ng ating Panginoon? Sabi po dito, what shall I render to the Lord for all His benefits toward me? Si King David po ang nagbigay dito. Nakita po niya yung God's mercy. Out of nowhere, out of nothing, naging hari po siya. Iniligtas po siya kay Haring Saul. Yung katapatan ng ating Panginoon sa buhay po ni Haring David ay talaga nakita po niya. Kaya sabi niya, what shall I render unto the Lord? At si Haring David din yung nagsabi. Sabi niya, I will not give anything that cost me nothing. Si David din naman nagsabi doon, hindi ako magbibigay, Panginoon, ng isang bagay na hindi ko pinahunanan.
ang paglilingkod ho sa Panginoon, ang pagmamahal ho sa Panginoon, ay binibigyan ho natin ng puhunan. We invest our time, we invest effort in showing our love to our God. Pero ngayon mga kapatid, ngayong umaga po ito, hindi po ako magtuturo kung paano po kayo magbabalik ng sukle sa ating Panginoon, kung paano po ninyo ipapakita ang pagmamahal niyo sa Panginoon. Nais ko po na ngayong umaga ito, isipin mo ninyo, planuhin mo ninyo kung paano paraan mo gustong suklian ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? Maya-maya ho, kakatahin po natin itong kantang to, Ang Tanging Alay Ko. Bunso, pakipakita ng lyrics para habang nag-aaral tayo. Tingnan mo niyo yung kantang to. Sabi po dyan, salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig. Ayan. Sabi ko dito, salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inaking lubos. Hindi ko tayo karapat-dapat, pero minahal tayo ng ating Panginoon. Next. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makayanang makakapagkaloob, mamahaling hiyas, ni gintong niluko. Hindi naman natin pwedeng ibigay bahay natin, hindi pwedeng ibigay sasakyan natin, hindi natin pwedeng ibigay mga damit. Ano tanging nga ibigay natin? Buong buhay, puso at kaluluwa. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Jesus, wala nang iba pa, akong mahihiling. Sige po, tayo po ay manalangin at tumikit po tayo. Habang pinaplay po ni Pastor Sam ang awit po na ito, mga kapatid. Alam ko ho, marami ho tayong pagkukulang sa ating Panginoon. Alam ko ho na baka ho meron sa inyo na nagigilty, na naiisip ninyo na kayo ay hindi worthy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kapatid, ito yung sinasabi ko sa inyo. Walang anuman, walang sino man na kaya makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon. Mahal na mahal na mahal ka ng ating Panginoon. At sa umagang ito, nais kong ito'y maging personal sa iyo. Ano ba ang nais ng Diyos na ipagawa sa iyo? Ano ang nais mong ibigay sa ating Panginoon? Ito yung oras at panahon na tayo mag-aari ng ating puso ng buhay sa ating Panginoon. Wala tayong ibang maibibigay kundi ang puso natin. Wala tayong maibibigay kundi yung devotion natin sa ating Panginoon. Kahit ngayong umagang ito, tayo ay lumapit sa Diyos, ialay natin ang buong buo ang ating mga buhay. Hallelujah. Sige po, bibigyan ko kayo ng 1 minuto to personally pray to God. To personally pray to God. Habang inaawit po ng worship leading team ang awit na ito, makipag-usap ka sa Panginoon. Makipag-reconcile ka muli sa ating Panginoon. Renew your love to our God. Nag-aantay ang Diyos. Nag-e-expect siya ng bunga mula sa iyo. Mahal ka ng ating Panginoon and He wants you to experience the best that this life can offer. But He is waiting for you that you come to Him. Praise the Lord. May I invite everybody po to stand up. Awitin po natin ang katang to with the worship leading team. Salamat sa iyo.
Can we have the song, please? Iaalay mo sa Diyos ang puso mo. Makipag-usap ka sa Panginoon ngayong oras na ito. God is waiting for your response. God is waiting for you to answer His call. Yes, Lord. Yes, Jesus. Ang aking dalangin, ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gawin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa. Akong mali. Sa kahuli-huli pagkakataon ko, ang tanging alay ko, ang tanging alay ko sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaroon. Mamahalin iyas, higit to iyoko. Ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa. Akong hinihiling. Ito lamang Ama. Ito lamang Ama, wala nang iba pa. Akong hinihiling. Sa kahuli-huli pagkakataon ko, ito lamang Ama. Ito lamang Ama, wala nang iba pa. Akong hinihiling. Panginoon, nakita po niyo ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Nakita po po sila kung ano po ang pinagdasal nila sa inyo, Panginoon. Lord, ngayong umaga pong ito, Panginoon, kinikilala po namin ang aming kahinaan, ang aming kawalan, Panginoon. Dalangin po namin na isugo mo ang banal na Espiritu sa aming mga buhay, Panginoon. Nang sa gayon ay kami po ay mamunga ng bunga ng banal na Espiritu. Turuan mo kami, Panginoon, magmahal sa kabila, Panginoon, ng napakahirap mahalin ng mga tao. Turuan mo po kami magkaroon ng kapayapaan, O Diyos, sa gitna ng kaguluhan. Bigyan mo po kami ng kagalakan sa lahat po ng aming ginagawa, Panginoon. Bigyan mo po kami ng kabaitan sa lahat ng aming mga ginagawa. Bigyan mo po kami ng kahinahunan, O Diyos, sa lahat po ng aming pakikisalamuha sa mga tao. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng katapatan sa inyo, O Diyos. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng magigpiing puso, Panginoon. Bigyan mo po kami ng gentleness at higit sa lahat. Bigyan mo po kami ng control sa aming mga sarili, ng self-control, O God. Magawa po namin yung mga bagay na tayo kayo po ang nais po ninyong gawin, Panginoon.
Huwag po namin kayong pamunahan. Huwag po namin kayong utusan. Huwag po namin kayong, Panginoon, gawing robot sa aming mga buhay. Kundi bagkus, Panginoon, nandito po yung aming humility na iniaalay po namin sa inyong puso namin sa inyo, Panginoon. You are the Master, we are not. You are the Lord, we are not. You are our God, we are not, Panginoon. Right at this moment, O God, we declare that we are dead in the presence of the Lord Jesus Christ. We submit our hearts to you, Lord Jesus Christ. We commit our lives to you, Lord Jesus Christ. We want every actions. We want every word, Lord God. Let the words of my mouth and the meditation of our hearts, Panginoon, let everything that we do glorify you, Father. Lord God, help us, empower us, equip us. This is your promise and this is what we claim, Father God. Church, may I request everybody to please raise your hand. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. May the Lord equip you for every good work. May the Lord always give you this strong conviction that you will seek the righteousness of God first, more than anybody else, more than anything else. First thing in the morning, your soul will yearn for God. Your soul will ask for God. May the words of our mouths, may the meditation of our hearts be pleasing to our God. I speak blessings to you. I speak healing to you. I speak God's abundant favor to you. May God's grace be upon you. May God's mercies be upon you. May God's unfailing love be upon you each day of your lives. May you always feel God's forgiveness. May you always feel God's presence. May you be able to walk in the light of God. May you always have this thirst and this hunger for truth. May you always have this hunger and truth to walk with Him every day in a daily basis. Panginoon, salamat po sa umagang ito at nananampalataya ko, O Diyos, na ang pagmamahal po ninyo sa amin ay hindi magbubunga ng maasim na ubas. Nais namin, Panginoon, this is our desire, that your love for us will bear good fruit, the fruits of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen.